Binitawan na ng Utah Jazz si Jordan Clarkson na di umano walang may interest sa kanya sa trade market. Nauna nang i-trade ng Jazz si Colin Sexton sa Hornets kapalit ni Nurkic. After yan ng pagkakakuha kina Ace Bailey at Walter Clayton Jr. mula sa draft. Ang hilig ding mang-buyout nitong Utah Jazz dahil si Westbrook not once but twice. Si Clarkson naman merong $14 million na kontrata pa na halos bargain pa yun para ma-trade. Officially, binayout talaga si Clarkson, hindi winave. Pwede pa siyang makapirma ng kontrata after 2 or 3 days dahil officially makakapirma naman lahat ng player by July 6. Dahil meron pang 48 hours para i-process yung buyout or waive ng isang player. Marami pa rin naman may interest kay Clarkson na team. Isa doon, Knicks. Injury prone na rin si Clarkson na last season 16 points, 3 rebounds, 3 assists, 40 and 36% sa loob ng 37 games. Ayaw magbigay ng mga teams na kapalit para sa isang player na expiring contract at injury prone na rin. Kahit pa $14 million na lang yung kontrata na yon. Mababa na yon sa standard ng NBA ngayon. So isa lang ang reason na nababasa ko dun na gusto na kasi talagang umalis ni Clarkson sa Utah Jazz dahil sawa na siyang matalo. Gusto naman niyang pumunta sa team na nananalo. At least nakapag-finals na siya. Mostly na mga teams na may interest kay Clarkson, mga playoff team din. Si DeAndre Ayton na buyout ng Portland na pwede siyang pumunta ng kahit anong team na interesado siya or may interest sa kanya. Last year, meron siyang 14 points, 10 rebounds, 56% sa field at 1 block per game. In papers, good to go sa Lakers si DeAndre Ayton dahil di umano merong mutual interest si Ayton na pumunta ng LA. Tulad ni Clarkson, 2 to 3 days bago siya makapirma ulit ng kontrata galing buyout. Kailangan munang ayusin yung papel. Kailangan ng Lakers ng isang sentro kaya in papers bagay si Ayton sa LA. Pick and roll player, partner ni Luka sa lob pass, kaso lang in history baka maging Christian Wood 2.0 dahil matagal nang may attitude problem si DeAndre Ayton. Kaya nga niya pinatato na lang yung dominaton sa likod niya dahil nga walang mag-consider sa kanyang dominant player, hindi pa rin talaga ako makamove on dun. Kaya din siya pinakawala ng Suns dahil na-frustrate sa kanya yung team, bukod pa yung malaking kontrata niya. Ang ginawa pa dati ng Suns, tinapatan yung kontrata sa Pacers para lang hindi siya umalis. Walang gana di umano mag-practice, wala sa kondisyon, laging tinatamad, at lalo pa kapag napunta siya sa Lakers na isa sa mga team na laging tutok ang media, konting mali lang ni Ayton malamang sunugin siya ng media at matampuhin din. Siya din yung player dating nag-trending na pinasundo ng Portland sa bahay dahil nag-snow. Tapos yung sumundo sa kanya, hindi rin nakapunta ng arena dahil na-stranded. So sabi nga nila, parehas ng agent si Luka at itong si DeAndre Ayton. Pero may ibang teams din naman ang may interest dito kay Ayton, hindi lang Lakers. Pero kung mag-iisip si Ayton na alam niyang may problema na sa kanya, hindi siya pupunta ng Lakers dahil tapos ang karir niya dun. Sa unang report ni Sham sa official na pagbubukas ng free agency, si Jaren Jackson Jr. out na sa mga trade ngayon dahil pumirma na siya ng extension, $240 million sa Memphis. Siya yung isa sa magiging highest paid player ng Memphis na nakaiwas din sila doon na bigyan siya ng $300 million mahigit dahil hindi siya nasama sa All-NBA team. Pero malaking kontrata na rin yun. Medyo late ngayon ng free agency, 6 PM US time. Tutulog-tulog pa kasi si Pelinka minsan. Bago matulog si Rob Pelinka, kinuha niya sa free agency si Jake LaRavia mula Sacramento. Tuluyan na atang maging snow time yung Lakers dahil Luka, Reeves, Dalton napaalis na rin naman. Last season si Jake meron 6 points, 2 rebounds, 43 and 38%. Replacement din kasi siya sa umalis na player sa Lakers. Imbes na paligiran si Luka ng magagaling na player dito sa Lakers, parang pinaligiran siya ngayon ng mga pogi Wala daw kasi nakakilala kay Jake LaRavia, pero siya yung player dati na tumaas ang draft stock nung itinama yung edad niya, mas bumata. Under din kay Redick na 3-point shooter nung naglalaro pa siya, magagamit din si Jake dahil nga katulad ni Dalton, 3-point shooter din. Samantalang si Dorian Finney-Smith tuluyan ng lumipat ng Houston Rockets after pumirma ng 4 years, $53 million. Hindi naman kasi magdi-decline to ng kontrata kung walang team na may interest sa kanya. So nagpapalakas pa rin ang Houston ngayon at may kapalit na si Dillon Brooks sa lineup ng Rockets.